Mare, good evening, Mare. Gabi na. Wala ka pa. Ano ba yan? Ano ba hanggang alas 12 ba? Antayin ka namin or bukas na yan? Hindi pa ba ready ang script? Diba? Diba? Hindi pa ba ang handa na kasinungalingan na ilalantad mo sa taong bayan? Ayan. Ano, sige Mare, kung hindi ka pa ready today, kung comatose ka today, willing to wait naman kami until tomorrow. Okay? Anyway, so dahil wala pang kumare ko, hayaan yung ako muna mag-report sa taong bayan. Alright. So, di ba, doon pa rin tayo sa issue ng drogation ng asawang pangit ni Bonget. So, person of interest dito, okay syempre sa pangunguna ito ni Liza Cocac, ang leader of the band. Pagkatapos yung Mrs., okay, yung asawa ni Paulo Tantoco, syempre nandun din siya. Si Cocac, si Mrs. Tantoco na, again ulitin ko Assistant Social Secretary yan ni Ngagva. Yung mag-asawang taga Cebu na hindi natin papangalanan, pero yung lalaki ay congressman, yung babae naman ay parte ng gabinete ni Ngagva, of course. Nakakaloka. Yung na-chismis before kay Sandro Marcos, yung artista na hindi naman sikat, pero in fairness, beautiful nandun din. Si Alexa Miro. Alexa Miro nandun din. Ano ginagawa mo, bata ka dyan? Kajaming ka din ba? So kung kajaming si Alexa, malaki ang posibilidad na si Sandro, yung tinutukoy ni Cathy Binag na dalawa sa 3 anak ng mag-asawang Ngagva ay gumagamit din ng kokina. Remember sinabi ni Cathy Binag yan? Sabi nga niya, tangina, subukan yung pumalag. Papangalanan ko kayo. Ayan, wala naman pumalag. Tahimik naman ng ang pamilya nung nagsalita si Cathy Binag. Pero diba, yun yung sinabi talaga ni Cathy Binag. Kaya naman siya talaga nagalit is because pati anak niya natuto ng gumamit ng kokina dahil kay Sensei hindi ko alam kung si Sensei Sandro Okay, basta ang nagturo sa anak ni Cathy Binag, itong anak ni Bangag. Alright, so anyway, back to Alexa. Anong ginagawa mo dyan? Sa hotel room na bahang-baha ng white substances na later on, kinumpirma naman ng LA Police na ito ay mga kokina. Kinumpirma na rin, di ba, ng police officer sa Amerika ang ikinasawi, okay, ni Tantoco is, kokina effect. So, Alexa, ano ginagawa mo dyan? Talaga, ang masakit lang ito, alam niyo yun, kinuha niyo pa yan sa pondo ng taong bayan. Diba? I mean, may gulay. Yung luho nyo, pati ba bisyo nyo, sa amin nyo pakukunin. My God. Package ba yan talaga? Ano, every time nagta-travel kayo, ganyan? May mga baon kayo? Nag-export kayo ng... Hindi, kasi naalala ko si PRD, sinabi niya before, merong kandidato. I don't know kung kandidato o merong presidente. I forgot, na gumagamit jumujotak sa loob ng eroplano. So, is it possible? Ito yung tinutukoy ni PRD. Kasi pag nagta-travel ito Pag nagta-travel ito, may baon na to. Naalala ko, kinato ni Cathy Binag parang nung isang araw lang noon. Nung time nakasama pa siya, nung pamilyang yan, pag magta-travel sila, never daw niya na-experience na binuksan or chinekan ng luggage. Basta pag dumarating sila kung saan man bansa yun, dire-diretso lang sila. Walang nag-check ng baggage nila. And at the same time, kunyari, i-check daw yung luggage. Pero hindi daw talaga, kasi never nga niya naranasan Pero yung mga hand carry nila, like personal bag, hindi talaga chine-check. Siyempre, dahil mga VIP, mayayaman, lalo to mga diplomat, ganyan, hindi talaga sila chine-check. So, yung sinabi ni Cathy Binag din, talagang malaking possibility na baka nga baon na nila. So, kung sa Pinas galing yan, I think kailangan nating malaman kung sino ang supplier. Hindi ba kayo nababahala? Merong supplier ng kokina na legal na nilang ginagawa freely. Siyempre, ang namumuno, presidente.
'Di ba? Ang kanilang kliyente, presidente, pamilya ng presidente. So I think kailangan nating malaman 'yan. Kailangan maging alerto tayo kasi yan ay hindi yan mabuti para sa ating bansa. Hindi rin ito mabuti para sa ating mga mamamayan. Kailangan maimbestigahan ito. Saan galing? Okay, ang kokina na dala nitong si Kokak. Kung sa Pilipinas ito galing, kailangan matrace yan. Kailangan mahuli yan. Nakita, mahuli, natatawa tuloy ako. Nakita naman natin yung war on derogation ni Ngagba. Talagang bloodless. My God. Well, hindi lang natin alam kung magkakaroon ng lakas ng loob si Ngagba na i-Julie Vega. Okay, julihin itong mga sindikatong ito kasi syempre mawawalan sila ng supply. At saka alam naman natin na yung mga ganyang klase ng mga sindikato, mga halang ang bitukan yan. Diba? I don't think na ipapagkanulo ng pamilyang ito ang supplier ng mga kokina sa Pilipinas. Kaya alam, kung ganito yung sistema, paano na tayo? Patuloy pa rin ba natin ipapagkatiwala, okay, ang Pilipinas sa ganyang klase ng leader ng bansa? You know what I mean? My God. Nakakaloka. Kailan maimbestigahan ito? Maging seryoso kayo dito. Remember nung panahon ni PRD? Di ba, nililink nila Trililing, si Pulong Duterte, at saka si asawa ni VP Inday, na si Man Scarpio, sa drogation. Pinatawag nga sa Senado yan sa Senate hearing. Yung pinaguhubad sila ng damit dahil may mga tattoo-tattoo daw sa likod. Hindi na kailam si PRD dyan. Legal ito ang war on derogation ni PRD ay legal. Seryoso siyang nilalabanan ito. Kaya nung pinatawag ng Congress ang anak niya, pati ang manugang niya, pumunta doon, hindi na kailam si PRD. I hope, okay, Ngagba will do the same. Pero hindi rin Kasi, he himself, the president himself, is kliyente ng syndication. So, mahirap. Mahirap kasi, imbis na yung militar, sundalo, yung kapulisan, pangalagaan ng interes ng taong bayan, mukhang hindi ito mangyayari kasi parang bayad na bayad ang mga ito. Diba? So, what will happen? Ano na mangyayari sa Pilipinas? Paano masusugpo? Okay? Ang drogation, kung ang namumuno mismo, diba, ang number one client, oh my God, grabe din